Hello, hello Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa inyong komprehensibo and detalyadong weekly reading for June 30 hanggang July 6. So Virgo, ito po nakagawian ha. Kunin mo lang ang makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgo yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today. Okay? Use your intuition para makuha mo talaga Virgo yung akmang messages na makukutuban mo at mararamdaman mong iyong-iyo base mula sa iyong spirit guides. Bigay yan sa iyo ng iyong spirit guides kaya gamitin mo this time. Okay? So Virgo, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot. Alam mo na ang gagawin natin. Sa isip lamang ha, huwag mo isusulat sa baba. At the end of our reading, magkakaroon ulit tayo ng isang tanong, isang sagot portion later. So stay tuned. Huwag ka muna alis. Antabayanan mo yan maya-maya lamang. Okay? So Virgo, thank you again for all of your donations. Mga kapwa ko Virgo, ang birthday ko po ay September 18. Kayo po, ano pong birthday ninyo? So, thank you po sa inyong suporta. Napakalakas po lagi ng suporta sa akin ng mga kapwa ko Virgo every time na meron po tayong reading dito po sa channel natin. So, thank you po for your love, for your support, and also for not skipping the ads. So, Virgo, no, naghihintay sa ating lahat this June 30 hanggang July 6. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the 10 of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Justice card. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Hermit card. Tayo yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron kang, wow, Wheel of Fortune. Atin to. Wow, very beautiful. In the area of your challenge for the week, meron kang 6 of Wands. Interesting, pag-usapan natin yan later. In the area of your fortune, meron ka namang 6 of Cups. In the area of your divine advice, meron kang 7 of Swords. At ang outcome mo for the week, bago tayo tumulay sa mga susunod pang linggo sa buwan ng Hulyo, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. So itong spread mo, Virgo, sa first week ng July. So ano kaya ang lalaman niyan? Pag-usapan natin in detail mode later. But first, ano muna ang lingering energy mo in your background for the week na magagamit mo para lagpasan at lutasin ang mga bagay na ito sa buong linggo mo na ito, okay? You have the Star card. Wow! Sabi ng Spirit Guides, there are things na dinasal mo, may mga bagay na winish ka, ang matutupad this month, okay? This week. Nakita ko yan na parang meron ka maasahang tawag, text, call, or confirmation from someone na yung matagal mong hinihintay, yung pinagdasal mo, yung talagang hope and wishes and pag-asa mo na hiniling mo sa bagay na ito'y darating na this week. Congratulations. This is something profound ha? Something profound. Kasi nakita ko dito sa core element mo, meron kang 10 of Wands eh. Sobrang bigat na eh. Sobrang parang hirap ka na din. Pagod ka na carry over o kakakayod, kakapagod, kaka-workout o kakabigay ng lakas, lahat ng lakas mo para lang matupad ito, no? So dito nakita ko na this week it's all about your wishes. This week is all about your prayers. So kung meron ka mang dinasal o meron kang hinihintay na tawag, text, confirmation o pagbabago sa isang aspeto ng buhay mo na parang, God, please give me this time, give me the confirmation or give me the assurance this time na yung dinasal ko, yung wish ko, yung pangarap ko, it's sa akin, okay? Alam mo Virgo, meron din sa inyo na nasa spotlight ka daw this week. Spotlight in your work, in your job, in your career. Parang this time around, meron kang chance to prove yourself. Meron kang chance na patunayan sa kanila na, uy, magaling ako. Uy, time ko na to shine to. Time ko na to. Na ako naman ang mangingibabaw. Ako naman ang papalakpakan. Ako naman ang magkakamit ng tagumpay o mananalo, ganyan. So, the spotlight is yours talaga. Para naka-beam sa'yo lang yung spotlight na para ikaw naman ang bibiyayaan this time. So congratulations, mapagpala at saka talaga namang time talaga na to for you to shine. So make the most out of this and talaga namang sabi ni Spirit Guides, I'm hearing gamitin mo daw sa tama yung opportunity na to. Huwag mo sayangin, huwag dapat half-baked, dapat daw full-hearted mo ibibigay ang lahat mo. Once this week, ipagkaloob sa iyo ni God yung parang opportunity na, oh, si Virgo naman. Parang ganyan. Si Virgo naman ang may chance. Si Virgo naman ang liligaya this week. O si Virgo naman ang magkakaroon ng opportunity para umangat. So congratulations Virgo. A very mapagpalang linggo para sa iyo. Okay? So Virgo, pag-usapan natin ang iyong full spread for the week. But first, ilan muna ang iyong major arcana? You have 1,
you have 2, you have 3, and 4. 4 major arcana, madami. So, malaking epekto nito sa buhay mo for the week. Maraming paggalaw, maraming malaking aspeto na mangyayari sa iyo para sa linggong ito. You have the Justice card, the Hermit card, the Wheel of Fortune, and also the Star card. Nakita ko rito, Virgo, dahil sobra kang nagdasal, taimtim kang nanalangin at saka talagang dinedicate mo lahat ng bagay para lang matupad tong wish mo, I'm hearing na it will serve you justice, okay? Makukuha mo yung hustisya para sa mga sinakripisyo mo, para sa effort, time, money na nilaan mo sa isang bagay, makukuha mo yung karampatang pabuya dyan. I'm hearing also na this time around, learn to have fun naman. Because with the Hermit card here, parang lagi kang solo, lagi kang mag-isa, o parang lagi mong masaya ka pag mag-isa ka, o masaya ka kapag nakaiwas ka sa crowd. Kasi marami sa ating Virgo ganyan, yung parang we don't enjoy much the crowd or the crowded places. Parang masaya tayo sa bahay, masaya tayo na solo lang tayo, na tayong gumagawa mag-isa, na tayo ang kumukumpuni o nag-solve ng mga problems or on our own. Kasi tayo, great planners tayo mga Virgo eh. We plan ahead. We do things in our own hands with our own mind and kontento tayo doon. Pero parang sabi ni Spirit Guides, meron daw things na kailangan magbago. Sa part na yan, parang you need to have fun more, Virgo. And kailangan daw pagkatiwalaan mo doon yung ibang tao na gawin naman nila yung part nila. Okay? Parang learn to disseminate the tasks. Halimbawa, kung nasanay ka lagi na pinapasan mo lahat ng bagay, baka ito yung pagkakataon na ipasa mo naman sa ibang tao yung ibang responsibility na kaya na nila. Okay? Yun ang sinasabi sa akin ng The Hermit card here para sa ating mga Virgo. Tayo to eh. Kalakasan natin lagi yung independence and our parang pagiging mag-isa natin. Kaya natin tumayo mag-isa sa mga bagay na gusto natin. And this time around, things need to change para umikot daw kapalaran for some point kasi parang meron ka daw ginagawa na parang dapat daw you ask people or you parang kailangan daw ibigay sa iba yung mga dapat ibigay. You need to talk to other people daw. You need to talk to other people. But nevertheless, Virgo, this is really a very, very lucky week for all of us. Because lumabas si Wheel of Fortune. Ibig sabihin ngayong linggong ito, kung meron ka man daw plano, especially here with the Hermit card, kung meron ka daw mga planong gawin, meron ka daw mga gustong tumbukin, sabi ni Spirit Guides, magagawa mo yan, mabilis, smoothly, kasi nandito si Wheel of Fortune. Merong mabilis na action, may mabilis na development, maaasikaso mo siya agad, walang delay, walang problema, because nakita ko rito na magaan ang kapalaran in your part. Kaya lang, sabi ni Spirit Guides, uy, huwag mong laging iisipin na ikaw lang mag-isa. Kaya mo yung tell to other people. Kaya mo yung mag-ask help if you need one. Parang kung talagang hindi mo na kaya mag-isa, kailangan mo humingi ng tulong, okay? Walang kahinaan sa paghingi ng tulong. Especially now na nasa spotlight ka. Okay? Kung kailangan mo ng gathering of other people's help or assistance or kahit puna ang criticism, makakatulong sa iyo yan para manalo ka sa spotlight mo na ito. Okay? Now is the right time for you to gain more recognition, to be praised, to be recognized. Kaya naman galingan mo, Virgo, this week. Okay? So napakaganda ng iyong paunang mensahe mula sa iyong 4 na major arcana. So pag-usapan natin, Virgo, in detail mode, in comprehensive mode, ang mga cards mo for the week. So at the center, ito ka buong linggo, the 10 of Wands. Yes, sabi ko, marami kang daladalahin. Siguro marami po sa inyo ang breadwinner, marami sa inyo ang mag-isang sumusuporta sa inyong pamilya, and at this point parang pakiramdam ko pagod na pagod ka na, sobrang sakit na ng batok mo, ng balikat mo. I'm hearing someone masakit din ng balakang. I don't know why, nakita ko ng someone masakit ang balakang o masakit ang kasukasuan, maybe because you've been over tiring yourself. Hindi kita masisisi, Virgo, maybe because ikaw kailangan mo talagang kumayod, kailangan mo talaga magtrabaho para sa pamilya, di ba? At naman yan, understandable naman yan. Pero parang sabi ni Spirit Guides, this week daw, kailangan mo daw gumawa ng paraan, Virgo, in order for you to gumaan-gaan yung pakiramdam mo, gumaan-gaan yung mga daladalahin mo. Whether kailangan mo na ng taong makakausap, parang hingahan mo ba? Hingahan ng iyong mga problema, hingahan ng iyong mga daladalahin para gumaan-gaan. Para hindi mo laging naiisip na ako lang mag-isa, na napupuno na sa damdamin ko yung mga nararamdaman ko. Ito yung moment for you to really speak up, tell people how you feel, para kung hindi man ma-solve, at least meron kang nahingahan. At least meron kang kausap na nakakaunawa sa nararamdaman mo, parang hindi mo maramdaman na mag-isa ka lang, okay? For some of you,
For some Virgos out there, meron sa inyo na kumakayod ng sobra para sa isang trabaho o para sa isang endeavor na parang kailangan ko tong matapos, kailangan ko tong ma-fulfill, kailangan ko makompleto yung dokumento, kailangan ko makompleto na yung bahay, kailangan ko na mapasa yung right requirements, ganyan. So meron kang binubuo this time at sobrang hirap ka na. I'm hearing ang tagal mo tong inasikaso, ang tagal mo tong ginagawa, and I feel like you're just so hopeful and praying for the good things to come. Parang may part sa inyo na nawawala ng pag-asa. Nawawala na ng hope because sobrang pagod na nga. Tapos feeling mo pa lahat pasan-pasan mo and you're doing your best pero sabi mo bakit hindi lumalabas? Bakit hindi ko pa makamit? Bakit ano ba nangyayari? Ginagawa ko naman lahat pero bakit may delay? Bakit may ganyan? So sabi nga ni Spirit Guides dito, huwag ka na mag-alala kasi may Wheel of Fortune ka. Gagaan na yan ha. Pero sa core element mo kasi dito sa week na to, parang sabi ni Spirit Guide, don't lose your hope. Virgo, okay? Don't lose hope. Don't lose the believability in your heart. Nakakayanin ko to, magagawa ko to, mabibili ko tong bahay na yan, mahuhulugan ko yan, makukompleto ko na yung bayad sa utang ko, matatayo ko na yung negosyo ko, itong pinipilahan kong trabaho na sobrang tagal na sobrang dami ko ng training and reviews and interviews, makukuha ko rin to, makakamit ko to, makakalipat na rin kami, mabibili ko na yung ganito. Gagaan na rin sa buhay namin. So, parang sabi ni Spirit Guides, huwag ka daw mawala ng pag-asa this week because you're on the spotlight. Okay? Kinakatigan ka ngayon ng stars o ng universe at meron ka pang kapalaran dito. Destiny and the universe are working together in your favor. Nakita nila kung gaano ka kapagod. Okay? Nakita nila kung gaano ka naghihirap para sa isang bagay. Kaya naman, a reward is here. You're on the spotlight. You're earning something better this time. So, bunga to ng mga pinaghirapan mo. Congratulations. The 10 of Wands being clarified by the 5 of Wands. Yes. Winning the battle. Winning the competition. Winning the fight. Winning yung complication sa mga bagay-bagay. Hirap na hirap ka na tungkol sa isang aspeto ng buhay mo. Pero sabi ng 5 of Wands, yes, mananalo ka dyan. Mapagtatagumpayan mo to. Kung meron mga tao sa paligid mo na humaharang sa'yo, nagiging dahilan ng iyong stress, ng iyong worry, yung parang feeling mo durog ka na apak ka na at hirap ka na, sa presence and justice here, magkakaroon ka ng hustisya. Your good karma is gonna come to you. Mararamdaman mo to this week na parang, okay, time na for me to bangon. Parang, babangon ako, tudurugin kita, ganyan. So parang time na sa'yo para umangat, para mapanalunan yung bagay na deserve mong makuha because of your hard work. People are seeing you. This week, people are seeing you. Your hard work, your sweat, your expertise, yung kagalingan mo. Your boss will notice you. Your co-workers will see kung gaano ka kasigasig magtrabaho. Talagang magiging angat ka. Angat ka sa lahat. Ikaw yung nasa pinakatuktok, napaka-angat mo. And parang ngayon na-fulfill mo yung mga bagay na gusto mo because of your hard work. Because hindi ka sumuko. Okay? In the area of what you want, you have the Justice card here. Yes, like I've said, parang gusto mo na mapunta na sa'yo yung kapalaran, mapunta naman sa'yo yung hustisyang pinakait sa'yo before. Parang sabi mo, this time around, kailangan ko ng hustisya. This time around, kailangan ko, ako naman ang katigan ng kapalaran. Ako naman ang makatanggap ng papuri. Ako naman makatanggap ng pagkapanalo somewhere. If you're applying to a job, gusto mo, ako naman ang matanggap. Ako naman ang umangat. Ako naman this time. Yan. Parang sabi mo, kailan ba magbabago yung kapalaran for me? Tagal-tagal ko lang katrabaho sa trabaho na ito. Bakit hindi ako makaipon? Bakit hindi ako maka-asenso? Tagal-tagal ko lang nag-a-apply pero hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho. So ngayon parang sabi ni Spirit Guides, you're doing everything that you can para magbago ang lahat. And the universe is listening to you. Okay? Sa presence ng star card here, universe is listening to you. Makukuha mo na yung hustisyang pinakait sa'yo. Nakita ko rin the balance and the harmony will come to you this time, whether nakuha mo na yung job, kaya ngayon parang, nakakapag-relax ka na, balanse na ulit ang lahat. Nakita ko dito na may kontrata kang pipirmahan, Virgo. Kasi nakita ko talagang, they will see you, they will see your potential, kaya ipagkakaloob sa yung yes card, parang, Virgo, tanggap ka na, Virgo, eto ka na, congratulations, ha? The Justice cards being clarified by the Six of Pentacles. Yes, lahat talaga ng binigay mo, babalik na. Tingnan mo to, with the Six of Pentacles, it's all about receiving. A card of receiving. So kung meron ka man daw nilaan before, right step, right formula, right hakbang na ginawang parang sabi mo, gagawin ko lang yung tama, sasubmit ko yung right papers, isasubmit ko yung right kong resume, gagalingan ko sa interview, gagalingan ko sa ganito, tatayo ko yung negosyo ko, pag-iisipan kong mabuti paano ako kikita dito, yung tamang kapital, tamang mga empleyado, tamang supplier, lahat inisip mo na mabusisi. Because the Justice card is doing the right things, okay? Because Virgo, you did the right thing. Ito naman, maganda yung balik sa'yo with the receiving card. Kikita ka dito. With the Six of Pentacles, either may hustisya ka makukuha at mababayaran ka na,
Some of you, merong mga pinautang, merong mga tao na parang merong parang dapat bayaran ka, ganyan. And this time around nakita ko na umaasa ka doon sa payment na yan, no? May darating sa buhay mo this week a payment from something na inasahan mo o ginawa mo before, or meron kang lump sum money o kaya na bin na pera from a past job or a past endeavor na parang kailangan ko na po yung pera na yan, loan, ganyan. So ang tagal mo inasikaso yung papers, ayan na, marireceive mo na siya, congratulations. In the area of what you need, you have the Hermit card here. Yes, you need to get out more, Virgo. Okay? Don't stay in your comfort zone. Don't stay in the hiding. Kailangan daw i-explore mo din yung mundo para hindi mo maramdaman na mag-isa ka this week. Okay? There are things na kailangan mo din naman i-celebrate. Ang tagal ng panahon ka na Google ng maraming oras para hanapin yung para sa'yo, para hanapin yung gusto mo, para pagtrabahuhan yung mga bagay na alam mo mag-aangat sa'yo. Parang for a very long time, hinanap mo kung ano yung papaligaya sa'yo eh. Parang, this is my passion, this is my job, ito yung gusto ko sa buhay ko. Walang kahit sino man na makakapagsabi sa akin na hindi because this is what I want. Makukuha mo yan this week, Virgo. Makukuha mo yan. Nakita ko sa'yo this month. This is a month for you that you're trying to gain control back in your life. And sabi ni Spirit Guides, kaakibat daw nun, mag-explore ka naman, magsaya ka naman, mag-have fun ka naman. Okay? Time for you to really let go of perfectionism, let go of para saan ba to? Bakit ba? Para laging lahat ng bagay hinahanapan mo na meaning. Kahit naman minsan kailangan lang mag-relax ka. Okay? Learn to relax, learn to have fun. Huwag mo lagi isipin yung nega. Huwag ka mag-worry agad-agad. Lagi mong bigyan ng oras yung sarili mo na magpahinga, maupo lang saglit. Huwag mag-isip ng mga alalahanin mo. Alam ko, Virgo, you're a great planner. Every step of the way, pinaplano na natin. Ganyan din ako. Kaya nakaka-relate ako sa reading na to na parang lahat iniisip natin agad-agad at parang 10 steps forward tayo eh. Pero sabi ni Spirit Guides, meron mga moments sa life natin na upo ka lang, relax ka lang, huwag mo masyadong isipin, huwag mo laging hanapin tong star na to because nasa kamay mo na siya Huwag mo laging pagurin ng sarili mo, kakahanap dun sa star na yun, sa hinahanap mo na yan. Ito ka na lumabas na yung star, wala na siya sa hawla, dito na siya, nag-shine na siya sa buhay mo, kaya time to relax, time to have fun, okay? The Hermit cards being clarified by the 5 of Cups. Yes, sabi nga dito ni Spirit Guides mo, learn na to let go. Time na nakalimutan na yung bagay na parang perfectionism o kaya yung mga regrets mo din in the past. Para sabi nga ni Spirit Guides, matuto ka naman mag-have fun at iwan na yung mga bagay in the past. Meron ka rin daw kasi mga regrets, meron ka rin mga alalahanin na sana ganito pala ginawa ko, edi wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Ano pa yung dapat kong i-improve para hindi maulit yung past, ganyan-ganyan. So, marami ka rin bagay na iniisip na nagdulot o nagmula sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan o mga disappointments mo o kalungkutan mo because you're still mourning or you're still grieving for something that has lost o something na wala sa'yo. Kaya parang ngayon, hinahanap mo pa rin yung mga bagay na magpapatatag sa'yo o magbibuild sa'yo sa buhay mo na masasabi mo na, okay, hindi na mangyayari sa akin yun. Kasi ngayon, binubuo ko yung buhay ko. Pero sabi nga, tulad ng sinasabi ko kanina, relax ka lang because nandito na yung star mo, nandito na yung spotlight para sa'yo na ipagkakaloob naman yung blessing sa'yo this time. Kaya, learn to move on, learn to have fun, and you don't need to isolate yourself all the time, Virgo, okay? Hindi mo kailangan laging solo ka, hindi mo kailangan laging tinatago ang sarili mo. Learn to be open arms with a lot of people and share and learn to collaborate or do happy things with other people, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Pentacles here. Si Ace of Pentacles, yes, ito naka-apekto dito. Alam mo na meron kang perang makukuha dito sa pinagtatrabahuhan mo. Kaya nilalaban mo to. Kaya kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kakapagod, kahit parang feeling mo hindi mo na kaya o kulang ka na sa tulog o parang sakit-sakit na ng batok mo, sakit-sakit na likod mo, pero kinakaya mo because alam mo ikaw magwawagi dito. At kapag nagwagi ka dito, ito ang makukuha mo. Pera, opportunity, bagong simula, ganyan. Because Ace of Pentacles is a susi, susi, parang key, susi sa malaking pinto. Ito yung malaking pinto, itong arko na yan patungo sa bundok. Yung bundok na yan, dyan yung mga malalaking goals, mga malalaki mong pangarap, nandun yun. At ito ang ibibigay sa'yo na pera o pagkakataon this time because you're in the spotlight. Ito magbibigay sa'yo ng bagong simula para abutin yung mga mas malalaki mong pang goal. So yakapin mo talaga itong pinaghihirapan mo na ito. Huwag mo susukuan, Virgo. That's what I'm hearing.
Wag mo sukuan, pero kapag merong parte dyan na parang, uy, hindi ko na to trabaho, ipasa mo na sa iba, okay? Wag ka mahiya ipasa sa iba yung responsibilidad na hindi na para sa'yo. Pero kung meron kang talagang tinutumbok this time na gusto ko to makamit, gusto ko to mapanalunan, gusto ko tong matapos because alam ko ako magwawagi dito, alam ko na mag-aangat ito ng buhay ko, ng status ko, at magkakaroon ako ng mas malaking kita this time, patungo pa sa mas malaking mong goal. Alam mo yung mga malaking mong goals this time, Virgo? Makibili ng bahay, makabili ng kotse, magkaroon ng mas malaking ipon o makapagpatayo ng sarili mong negosyo, ganyan. That is your bigger goal. Kaya yakapin mo tong new blessing na ito at pagtrabahuhan mo because malapit mo talaga ma-achieve ang iyong answered prayers o ang iyong mga wishes this time. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the World card. Yes. Tignan mo naman ang mga bilog dito. 1, 2, 3. Tatlong bilog talagang pera to, kaperahan, circling back. Nakita ko dito na parang you're starting over something na parang patapos na yung isang bagay paghihirap, patapos na yung isang struggle, and then magsisimula ka ulit ng bagong opportunity, bagong pagkakataon na mas umangat pa, no? So parang nakita ko talaga ito, pera with many coins symbolism here. Sabi ng Spirit Guides, yes, once na tanggapin mo tong blessing na ito, once sa pagpagura mo talaga tong bagay na to at talagang seryosohin siya at hindi ka mag-quit, alam ko aangat ka dyan at nakita ko rin magka-succeed ka dito. No? Parang itong opportunity talaga nito ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon na talikuran na ang dating buhay. Talikuran na yung buhay na salat na salat, walang pera, walang love life, walang kahit sino man tumutulong sa iyo, yung salat na salat, ganyan, tatalikuran mo na yon. At magkakaroon ka na ng bagong simula. Tingnan mo naman dito, nalipad ka, nasa loob ka ng bagong circle, ibig sabihin, nasa loob ka ng bagong mundo mo, bagong pagkakataon na abutin ang mga bagay na gusto mo. And you have the world in your hands. Okay? Wow! A very, very maswerteng reading ito for you. In the area of your near future, you have the Wheel of Fortune. Yes, patuloy ang swerte. Dahil nakita ni universe kung gaano ka nagpagod, kung gaano mo to pinagsumikapan, hindi ka nag-quit, talagang tinapangan mo ang sarili mo because you're on the spotlight, you're doing all of your best para manalo dito, para magtagumpay ka, para mapanalunan mo tong pentacle na to. At ito ko naman, in the Wheel of Fortune in your near future, talagang makukuha mo yung bagay na gusto mo, makakamit mo na yung matagal mong hiniling. I'm seeing here na patuloy ang pagdiretso ng winning streak mo o pagpanalo mo sa mga bagay-bagay. Nakita ko rin dito na mas aandar ang mga bagay na pinangarap mong gawin o kaya yung mga plano mo, mas smooth sailing, mas magaan gawin, mas magaan trabahuhin yung proseso, magaan lang. Nakita ko rin dito na parang sabi ni Spirit Guides, tuloy-tuloy mo lang. Okay? Tuloy-tuloy mo lang yung pagbabago sa buhay mo at pag-abot sa pangarap mo. Huwag mo daw sukuan because nakita ko dito na unti-unti ka nang umaangat. Unti-unti ka nang nag-level up sa buhay mo. Kaya, continue reaching for your star ha. Huwag mo to susukuan. Huwag mo sukuan yung star mo. Huwag mo sukuan tong trabaho mo kahit mabigat. Kasi nakita ko dito, angat ka sa taas. Ikaw yung pinakamataas sa kanilang lahat at ikaw ang magkakamit niyan. So, continue fighting for that. Para yung future mo, eto ka. Winning all the battles, enjoying your life, and getting all the blessings that you need and you truly deserve. Okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Eight of Cups. Yes, palayo ka na talaga. Palayo ka na sa buhay na malungkot. Palayo ka na sa buhay na nag-struggle ka. Palayo ka na sa buhay na parang down na down ka. You're choosing the light. Tingnan mo, hinahabol niya yung araw. Kita nyo ba? Ito yung araw na pasikat pa lang, hinahabol niya yun at iniwanan niya yung apoy na maliit. Ibig sabihin, hindi ka nagkakasya sa maliit lang na silab. Nagkakasya ka sa malaki, sa araw. Yun ang pupuntahan mo because nandun ang kaligayahan, nandun ang truth, nandun ang completeness of your dreams. Kaya ngayon, talagang you're walking away from something that is not working for you anymore, no? Iniiwanan mo na yung mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo at nag-level up ka na talaga. At dito, iikot ang kapalaran mo. Sabi mo kay Spirit Guides, time na for me to level up. Time na for me to have a new house, have a new better job na mas malaki ang sweldo, o kaya ngayon gusto mo na itayo yung sarili mong negosyo, dati empleyado ka lang o empleyado ka, tapos sabi mo, tama na yung pagpapakaalipin ko sa tao na ito, tama na yung pagsunod-sunuran ko sa tao na to, time na for me para buuin yung sarili kong negosyo, uwi na ako ng Pilipinas, nandun pala yung kapalaran ko, tatayo ko na yung negosyo ang gusto ko, ganyan. For some of you, na-realize mo na para umikot ang kapalaran mo, you have to walk away. No? In the near future, yan ang tirada mo. Parang para umikot ang kapalaran ko, para maging solid yung pagkakakitaan ko, kailangan ko iwan yung isang bagay o isang tao na parang na-realize mo, hindi pala siya nakakatulong sa akin. Ganyan. So ngayon, you're choosing yourself, you're choosing your own future, and you're choosing your fortune in the near future. Congratulations. In the area of your challenge for the week, yes, like I've said, naka-spotlight ka this week.
Virgo. Spotlight, ibig sabihin, ito yung pagkakataon mo na magtagumpay. Pagkakataon mo na magawa yung project, magawa mo yung task ni boss, magawa mo yung activity, ikaw yung main leader, halimbawa, sa isang group. And everybody is looking at you. Everybody's giving you the pressure. Or everybody is like putting a lot of criticism sa'yo. Kasi nga ikaw yung punong abala. Ikaw yung leader this time. Sa'yo nakatutok yung responsibilidad. Kaya sabi ni Spirit Guides, huwag mo daw intindihin yung sinasabi ng ibang tao. Yan ang challenge sa'yo ha. Yung parang opinion ng ibang tao, baka maka-apekto yan sa performance mo o maka-apekto sa ginagawa mo. Kaya make sure that you only listen to the valid criticism, sa mga valid na puna, sa constructive na mga puna. Pero pag alam mong basher lang yung sinasabi, huwag mong pakinggan. Dapat daw hindi lumiliit o nangihina yung skills mo, yung talent mo, yung kumpiyansa mo sa sarili mo na magkatagumpay ka, okay? Parang sabi ni Spirit Guides, this week ang challenge sa'yo, kailangan mo maabot at tagumpay. In order for you to do that, kailangan pagkatiwalaan mo yung skills mo. Pagkatiwalaan mo yung tapang mo, okay? Huwag ka makikinig sa nega ng ibang tao because sa spotlight ka nga. Lahat nakatingin. Lahat ng kilay nakataas. Bawat galaw mo binabantayan. So make sure ikaw, gawin mo lang yung mga kaya mo, itaas mo yung sarili mo, and also reach for your dreams, okay? Don't go south. Just focus on your dreams and mag-ano ka lang doon yung target mo, nakatingin ka sa target mo, okay? The Six of Wands being clarified by the Three of Pentacles. Yes, yung mga tao talaga sa paligid mo ang magiging hadlang o kaya magiging added pressure para tuparin mo yung mga goals mo this time. Nakita ko dito na just do your best. Okay? Do your best. Wala tayong magagawa kung ganyan talaga ugali nila o kung ganyan ang plano nilang gawin, no? Parang sabi mo, si God na lang bahala with a good karma here. Kapalaran na lang ang bahala para parusahan o para gantihan ng mga yan. Pero ikaw, focus ka na lang on yourself. Focus on your work. Focus on your goal. Focus on something na gusto mong matupad this time. Bahala sila sa buhay nila. Kakayanin mo mag-isa. Naka-spotlight ka, aangat ka ngayon. Kaya Huwag mo hayaan na ma-spoil o mapanis ang ginagawa mo dahil lang sa mga taong ito, okay? In the area of your fortune, you have the Six of Cups. Yes, a gift is coming to you this week. A gift of love. Narinig ko may darating sa buhay mo na magbibigay ng bagong pag-ibig sa'yo or a gift of confirmation. Yes, because nakita ko talaga dito na wish fulfillment and answered prayer. Ito yun. Binibigay sa'yo ng yung spirit guides ng iyong higher self yung regalo para sa iyo this week. Meron ka daw matatanggap na regalo sa linggong ito na magiging sobrang ligaya mo. Pwedeng regalo ng pera from someone that you know o talagang may mapapanalunan ka from something o kaya parang ito yung deserve mong outcome or gift from a certain na pinagtrabahuhan mo in the past because Six of Cups is also a card of nostalgia, card of the past energy. So parang meron kang ginawa before na ngayon ipagkakaloob yung reward, ipagkakaloob yung pera or something valuable sa buhay mo this time na parang, okay, buti lang dumating na, buti lang nandito na siya because magagamit ko siya for my life this week. So congratulations. A gift of something that will make you so happy. The Six of Cups being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon sabi ni Spirit Guides, pag dumating daw tong regalo na ito, pag dumating tong tao na ito, magbibigay sa'yo ng valuable gift. Sabi ni Spirit Guides, wag mo daw hindian because si Two of Swords lagi yung lagi yung guarded nakaganon yung mga kamay niya. So parang sabi ni Spirit Guides, wag mo hindian, wag mo katakutan, tanggapin mo yung regalo, blessing yan sa'yo because sabi nga ni Spirit Guides, naka-spotlight ka kasi, maraming tao nakatingin sa'yo, nag-appreciate sa'yo, nakakita ng value mo. If your parents or your siblings or your kids are gifting you something, tanggapin mo lang and don't hesitate. Sabi nga ni Spirit Guides dito, magagamit mo to in the near future. Okay? Huwag mo isara ang isip mo sa pagbigay o pagbigay ng appreciation para sa mga bagay na binibigay sa'yo. Time na for you this week to receive. Okay? Receiving ang buong linggo. Nakita ko talaga dito, receiving. Tumatanggap ka this week ng mga magagandang bagay. Nanalo ka, perang darating, success, nag-receive ka ng justice, tinatanggap mo na yung past at ready ka na to work with other people or to have fun. May tinatanggap kang bagong simula away from something and tinatanggap mo yung bagong clarity in your heart na parang eto na yung bago kong kapalaran, magiging okay na ang lahat. Tinatanggap mo na yung challenge of victory is in you at di ka papaapekto sa iba. So ngayon, tanggapin mo tong regalo na ito. Tanggapin mo tong good gift na to. Huwag ka nang dyan, keme-keme. Tanggapin mo to because this will change your life. This will make you happy for the week. At nakita ko dito na this gift will make you think, saan ko kaya to pwedeng ilagay? Saan ko kaya to pwedeng ipatong? O saan ko kaya to pwedeng pakinabangan para mas lumago pa? Ganyan. So, a very, very valuable gift this week. In the area of your divine advice, you have the Seven of Pentacles. Ngayon, kailangan mo talagang mag-focus talaga sa sarili mo, Virgo. Nakita ko dito, Virgo, na
kung meron ka mang aasikasuhin, like I've said here in your challenge, gawin mo muna mag-isa. Kasi maraming ang tao sa paligid mo with the Three of Pentacles sa parang panggulo o kaya maraming sinasabi, maraming etche-bureche, ganyan. So parang ikaw naguguluhan ka o parang feeling mo, am I doing the right thing? Parang naliligaw ako So parang sabi ni Spirit Guides, kung meron kang gagawin this time, gawin mo ng solo. Gawin mo ng kung ano yung plano mo, kung ano yung vision mo, i-apply mo doon. Kasi nakita ko rito na you're gonna work on your own because people in your life are so undependable. Hindi maaasahan, hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya parang sabi mo, ako na gagawa, ako nakikilos para walang aberya, para walang problema, ganyan. So ngayon, binibigyan ka ng kalakasan ng yung Spirit Guides to be on the spotlight, to do things on your own, to shine bright, and to parang kung ano yung plano mo, kung ano yung ina-expect mong gawin, yun ang gawin mo. Okay? Para maging mas matagumpay daw siya. The Seven of Swords being clarified by the Judgment card. Yes, ngayon pagbangon, pagising, parang yes, itaas mo na kay God. God, gagawin ko lang po yung best ko ha. Gagawin ko po rin mga kaya ko, pero kayo na pong bahala sa akin. I will do my best. I will do it on my own because alam ko po may mga tao sa paligid ko ang humaharang o nagpapabagal sa mga pangarap ko, sa mga gusto ko maabot. This time around, itataas ko na po sa inyo ang lahat. And hopefully, you will grant my wishes. Yan. And nakita ko naman dito, yes, wish fulfillment answered prayer. Sabi din ng yung angel guides, ng yung spirit guides na may mga bagay doon na kailangan mo ma-realize na, uy, baka nga dapat ako na kumilos mag-isa, hindi ko na kailangan iasa sa ibang tao because yung other people, they are unreliable. They are parang sila ang dahilan talaga kung bakit napopornada ang ibang bagay. So ngayon, magising ka doon sa katotohanan na you have to trust yourself and kailangan dumepende ka sa sarili mo. Sarili mo ang kailangan mo daw pagkatiwalaan this week, okay? Ang outcome mo pag-usapan natin later. But first, bigyan mo na kita ng additional messages from the Divine. Una-una, you have broom, new home, new attitude. Congratulations. Pero ka daw bagong lugar na pagkakaabalahan o bagong bahay. Congratulations. Another, ito siguro yung wish fulfillment mo. Another message, you have arrow. You're on the right path. Oh, idiretso mo lang gagawin mo. Regarding some aspect of your life. Nasa tamang direksyon ka daw. Kaya kung meron kang plano this time na gawin, meron kang hakbang na ayaw mong sukuan, go. Diretso ka lang kahit pagod na pagod, kahit hirap na hirap, your hard work is paying off. Okay? Another message, you have funnel, period of frustration, lesson to be learned. Yes, may mga bagay ka pa rin naiirita ka because there are a lot of things na parang you're working with other people pero ang hirap-hirap, frustrate ka, disappoint ka. Kaya nga sabi ko sa'yo, minsan kailangan ikaw mismo ang kumilos mag-isa para tamang-tama ang plano, tamang-tama ang outcome. You have diamond here, you'll be receiving a gift, precious and you'll be receiving or giving a precious gift. Ito nga yung sabi ko sa inyo kanina. Meron ka matatanggap na regalo this time. Congratulations. Pwede regalo to ng pagmamahal, regalo ng material things, or anything in your life talaga magiging masayang-masaya ka. Okay? Another message, you have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Meron ka daw kaibigan, girly-girly mo o kabrad mo na sobra kayong close, sobra kayong swak na swak ang ugali nyo sa isa't isa. Talagang close friends kayo. Another message, you have stork, news of a birth or a new business opportunity. Yes, meron daw ipapanganak na bagong negosyo, bagong trabaho, a new endeavor in your life. Congratulations. Talagang pinagpala ka this week, Virgo. Another message, you have apple, temptation will test you. Oh, may mga temptation daw na mag-test sa'yo na para magpapalihis sa landas mo. Kaya ikaw, huwag ka nang inom-inom, huwag ka nang mag-bisyo, huwag ka nang papagimik-gimik o kaya ma-attract ka sa ibang bagay na madidistract ka sa mga bagay na gusto mo talagang tumbukin. Focus on your wishes, focus on your goals, okay? Another message, you have bouquet, compliments from an admirer. Oh, sa mga naghahanap dyan ng love life, meron daw admirer na darating sa life mo this week. Another message, you have owl, good advice from a wise person. Yes, makakahanap ka daw ng tamang payo mula sa taong pinagkakatiwalaan mo. Magbibigay sa'yo ng, like I've said here, parang hingahan ng loob, parang gusto mo lang ng tao makikinig sa'yo at bibigyan kanya ng tamang advice this week. Congratulations. Another message, you have needle and thread, a sincere wish will be granted. Yes, ito talaga yan, wish granted. Congratulations. A sincere wish will be granted for you. So, bigyan kita ng isang area na pagka-focusan mo for the week, Virgo, na mga gamit mo para makalagpas ka o maging successful. Alin yung ito for you. You have guilt. O alisin mo na daw yung guilt mo. Ito yun with the Five of Pentacles. May mga regrets ka pa, may mga disappointments ka pa, may mga sana po, sana ganun, sana ganyan, what if, ganun nangyari. So, alisin mo na daw yung guilt sa buhay mo. Walang patutunguhan yan. Learn to forgive the past, learn to forgive yourself. Okay lang yan, nagkakamali ka talaga, nagkakamali din ibang tao. May mga bagay talaga na hindi natutupad. Okay lang yan, you have the chance today, tomorrow, na gawin ulit yung mga bagong bagay, maabot ulit yung pangarap mo. So, may chance ka pang magawa yung mga bagay. Kaya, learn to forgive yourself or learn to forgive the past and move on. Move on alagay, okay?
So yan ang kailangan mong isipin for the week. Ito ang outcome mo sa linggong ito, Virgo. Ano kaya ito? But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Sa isip lang ito ha, huwag mo isusulat sa baba. Sasagutin ko yan maya-maya labang. So ang outcome mo for the week, you have, wow, the Empress card. Yung pinapangarap mo lang na darating sa buhay mo, eto na, mabubuo na siya. Because the Empress card is all about creation, pushing, kasi ito parang buntis to pushing out yung pregnancy pababa para maipanganak na yung bagay na hinihintay mo. May binubuo ka sigurong kotse, may binubuo ka ng bahay, may hinuhulugan ka, meron kang binibiling ganito, meron kang trabahong pinipilahan mo, o meron kang binubuong passion project na kailangan mo na matapos. Parang sabi mo, I want this to be created, gusto ko na ito makuha sa buhay ko. Kaya sinisipagan mo talaga with this hard work card na 10 of Wands. Ngayon nakita ko yung hard work mo magkakaroon ng magandang bunga. Ito yun, with the Empress card. Makukuha mo yung hinahangad mo dyan. Kaya pinagusumikapan mo, kaya tinatapangan mo because it's here. You're very, very happy. Nakita ko yan. Sobrang saya mo, sobrang happy mo, full of love ka because nakuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? The Empress card is being clarified by the Nine of Swords. Yes, lahat ng iniisip mo, lahat ng mga alalahanin mo, lahat ng worries mo, masasagot na. Mawawala na to mga worries, stress, takot, fear tungkol sa isang bagay na binubuo mo because I'm hearing talaga sobrang pagod ka na and you just want to win this. You just want to get this and ma-fulfill na siya. At ito na yun. Fulfilled na siya. Kaya tama na, regress mo na to mga worry, stress, overthinking because magiging happy ka na. With the Empress card here, parang self-love, self-care, enjoying the things, having fun while creating the something na gusto mong mabuo at mawawala na to mga takot, fear, and overthinking mo because andyan na. Papunta na sa'yo yung bagay na matagal mong hinahangad. So congratulations Virgo. That is your June 30 to July 6 reading. But first, ito na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Ihanda mo na yung tanong mo Virgo this time. Pumikit ka ngayon, isipin mo yung isang tanong mo and meditate and concentrate on that question. Spirit guides, ibigay natin kay Virgo ang sagot sa kanyang tanong this time. Okay? You have 1, you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper. Bigyan confirmation naman mula sa iyong angel guides na nasa tabi mo ngayon at tinutulungan kang sagutin ang tanong mo na ito. You have 1 and you have 2. Okay ka na ba Virgo? Inhale. And exhale, this is the answer to your question. You have the World card in reversed. You have the Justice card in reversed. You have compromise. And you have wait. Okay, sabi ni Spirit Guides, hindi pa daw buo this time, Virgo. Itong hinahangad mo, itong question mo, hindi pa daw siya buo. Kailangan pang matapos, kailangan pang may makompleto dyan because hindi pa siya hinog. With the Justice card here, parang kailangan daw mabusisi mo munang mabuti yung negotiation, yung usapan. Ano ba yung agreement? Baka meron dyan na baka lugi ka dyan. Baka naman sila lang ang yung kausap mo dyan sa question mo, baka naman at the end, ikaw ang talo, ikaw ang lugi. So make sure na yung negotiation, yung usapan, ay hindi ka talo dyan, na hindi ka parang naisahan o hindi ka naloko. So this time, kailangan mo daw kausaping mabuti. Parang tama ba to? Balanse ba? Lahat ba ng katotohanan ay nakahantad sa harapan mo para alam mo yung next step, para ma-accept mo yan in full-hearted? Sabi talaga ng angels mo dito, compromise Matuto ka daw makipag-kompromiso. Pag-usapan nyo muna bago mo i-accept o bago ka umuo because nakita ko dito na hindi pa kompleto, hindi pa planchado ang lahat. And your angel guides saying to you, wait, maghintay ka daw muna. Wag mo munang tanggapin, wag mo munang aksyonan na parang yayakapin mo agad o tatanggapin mo o mag-oo ka o mag-promise ka. Wag muna, wait ka lang daw muna. Learn to talk about it first. Mag-compromise pa. Kailangan pa ng kompromiso para makompleto at makuha mo na siya ng buong buo. Okay? Planchahin para hindi ka na maghintay. Kapag pinaplansya mo na at ayos na ang lahat, saka siya darating sa buhay mo. Okay? Virgo, that is your answer to your question. Hopefully po, inasagot ko yan. This is also your June 30 to July 6 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.